Saan gusto kong pumunta? Sa impyerno. Mas gusto daw niyang pumunta sa impyerno kasi maraming magagandang babae doon. At doon maraming pwede siyang gawin na hindi niya magagawa sa langit. Ito ang sinabi ni Tatay Digong nyo. O ngayon, piliin mo ako. Saan gusto kong pumunta? Sa impyerno. And I'm not giving you fake news, kundi katotohanan lamang po. Kasi ang tanging gusto ko lang ay mabuksan ang isipan nyo at mabuksan ang puso nyo at magkaroon ng daan para sa pagkilala sa Panginoon, para sa kabutihan. Ano po? Bakit? Tignan mo kung sino yan nasa langit. Yung mga madre na may kasalanan, wala na yun kasi ginamit ng pare. Yung mga mabait na tao, yung ano, saan ang pinakamagandang babae dito sa Cagayan? Sa langit? Saan yung magandang dyan sa mga bar, sa karaoke? Yung magandang katawan, magandang muka. Nasaan kaya sila? Nasa impyerno. So, sa mga nagtatanggol sa Kanya, sa pilit na ginagamit pa ang salita ng Panginoong Diyos para lang maipagtanggol siya, sana maintindihan niyo po ang mga pinagsasabi niyo at sana maintindihan niyo po ang mga ginagawa niyo. Kasi, obviously po, ang ipinagtatanggol niyong tao ay hindi maka-Diyos at dinadala kayo sa impyerno. Kasi gusto niya doon, di ba? Ang dami niyang mga sinabi, nasa vlog ko na rin yung minsan ito, minura niya ang Panginoon. Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang akong ganun. Stupido talaga ito. Panginang klase. Anong klaseng reliyon yan? Di ba ang linaw? Tapos, sinabi niya na mas gusto niya sa impyerno. So, ine-emphasize ko lang po sa inyo na hindi pwedeng maging kabutihan ang isang kasamaan. And hindi ko naman po tinutuldukan o hinuhusgahan si FPRRD. In fact, I am praying for him and his family. Kasi obviously, hindi talaga sila nakatayo, hindi nakasentro sa buhay nila ang Panginoon. Pagkat ang mga ginagawa nilang pagmumura at araw-araw na pagmumura, araw-araw na kayabangan, araw-araw na pagsisinungaling, at higit sa lahat, agmumura sa Panginoon, ang pagmumura niya sa Panginoon ay isang malaking patutuo na hindi siya maka-Diyos na tao. Pero tulad ng sinabi ko, ipinagpipray ko po siya na buksan ni Lord ang puso niya at isipan niya. At nang sa ganun, magabayan niya yung mga anak niya at tumulad sa kanya, mailagay niya sa tamang landas. Kasi obviously, yung mga anak niya ay sumusunod sa landas niya. So, nothing is impossible with prayer and nothing is impossible with God. Kasi maraming mga anak ng Diyos na dati masasama, dati mga kriminal, talagang lantad na kriminal, dati mga talagang taal na masasama. Pero dahil binuksan ng Panginoon ang puso at isipan, pinasok niya ang puso, ay nagkaroon ng pagkilala at nagkaroon ng takot sa Panginoon. Ginamit ng Panginoon to spread the word of God. So nothing is impossible. Pwede pang magbago si Duterte. Ang hindi ko lang talaga sigurado, kasi only God knows, but it is written na ang blasphemy ay walang kapatawaran. But still, God is in control, di ba? Who knows? Di ko alam. But the Bible is very clear on that. Ipagpatuloy po natin ang panunood ng video para doon sa mga nagtatanggol sa kanya, lalo na sa mga DDS, ay mabuksan ang isipan at puso nila. Na kadalasan ay gumagamit pa ng salita ng Diyos, not knowing na maling-mali talaga yung iniidolo nila at ipinagtatanggol nila. Anong gawin mo sa langit? Akbayan mo sila? Amoy-amoyin mo? Utang inang San Pedro na yan. Sige yan, magtingin. Kaya nakaganon. Ang ulol, may bisyo rin. Nagdala pa ng manok. Wala naman sabong.
Di ba po, nakakapangilabot yung mga pinagsasabi niya. Simpleng bagay lang sa kanya. It's not a joke. It's not a joke. Tandaan po natin. Kasi lahat ng mga binibitawan nating salita, maganda o pangit, lahat yan ay babalik sa nagsasalita. Ano po, ang mga lahat ng binibitawan nating mga hindi magagandang pananalita, lahat yan ay magbubumirang sa inyo, sa nagsasalita ng di maganda. Kaya, ako po hindi ko kayo pinipilit. Nandito po ako just to share the truth and to share the word of God para doon sa mga nakatadhana o nakatalaga na tumanggap sa Panginoon at mabuksan ang puso at isipan at kinakausap ng Diyos ay mabuksan ang puso at matutong humingi ng tawad sa Panginoon at magkaroon ng relasyon sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Pagkat siya lamang po ang daan tungo sa Ama. Sabi nga, di ba, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi po yan ni Jesus. So,